Welcome to my new episode entitled All About Sound System by ER Works. At ang topic natin ngayon ay all about bridge mode. Ano nga ba ang bridge mode? Paano ito ginagawa? Ano ang advantage at disadvantage nito? Kung nabitin ka sa fast talk at interesado ka sa topic na ito, tara, samahan mo ako sa full explanation nito hanggang matapos ang video na ito. Teka. Bago tayo magsimula, siguraduhin muna na nakasubscribe ka na at nakahit na ang notification bell para updated ka sa mga bagong upload. Paki-follow na din po ang aking FB page para kung sakaling may giveaway ako, kasali ka. Malay mo, ikaw pa makakuha. O diba, natuto ka na, nanalo ka pa. Ano nga ba ang bridge mode? Ang bridge mode ay isang paraan para pataasin ang output wattage ng isang stereo 2-channel amplifier. Ito ay sa pamamagitan ng pagkumbay ng dalawang channel para maging iisang channel lang ito. Ito ay nagre-resulta ng halos pagdoble ng wattage kumpara pag naka-stereo mode. Kadalasan ito ginagawa sa mga power amplifier kung bitin ang wattage niya para i-drive ang isang malaking speaker. Halimbawa, meron kang speaker na dalawang 1000 watts at 8 ohms na nakaparalel. Kaya ngayon, may total load ka na 2000 watts at 4 ohms. Ngayon, may amplifier ka na specs ay 1650 watts lang sa 4 ohms. Makikita natin sa example na mas malaki ang wattage ng speaker kaysa sa amplifier. Kaya parang medyo bitin ito. Sa sitwasyon na ito, pwede mong i-bridge ang amplifier mo. Ngayon, magiging 4650 watts na at 4 ohms ang amplifier mo based sa specs nito. At ngayon, kayang-kaya nang i-drive ang dalawang 1000 watts na speaker dahil mas malaki na ang output ng amplifier dahil naka-bridge mode na ito. At ang tanong ngayon, paano i-bridge ang isang amplifier? Explain ko po sa inyo. Kadalasan ang mga amplifier ay may switch na ganito sa kanyang likuran. Kung makikita nyo, meron nakalagay stereo, parallel at bridge. Tapat mo lang ang switch sa bridge mode. At siguraduhin muna na bago galawin ang switch na ito ay naka-off ang inyong amplifier. Ngayon kung na-switch mo na yung mode sa bridge, naka-bridge na ang inyong amplifier. Punta naman tayo sa connection ng speaker. Minsan may allotted speak-on slot para sa bridge mode lang talaga. Pero kung wala, dito ka mag-connect sa dalawang positive binding post sa speaker out. May nakalagay naman dyan na polarity kung alin ang magiging positive at negative. Ngayon, punta naman tayo sa input. Kadalasan pag bridge mode, isang input lang ang ginagamit. At kadalasan ito ay sa channel 1. Depende din sa amplifier. May nakalagay naman yan kung saan ang ginagamit pag bridge mode. Ganon din sa volume sa harap. Isa lang din ang gagamitin kasi mono na ang labas ng amplifier mo. At take note po, siguraduhin mo muna na may switch na bridge mode ang amplifier mo. Kasi kapag wala at nag-connect ka lang sa dalawang positive out, di po gagana yan. At maaari pang masira ang amplifier mo. Kasi di lahat ng amplifier merong bridge mode. Break time muna mga insan! Mag-promote lang ako ng business. Brand new equipments at accessories ba ang hanap mo? Meron kami yan. Good quality na, presyong kaibigan pa. Bumibili at nagbebenta din kami ng mga lumang gamit at electronics gadget. Baka may pinaglumaan kayo dyan at mga sirang kagamitan. Binibili din po namin yan. Sira ba amp o speaker mo? Nag-ayos kami yan at kahit iba pang kagamitan. Basta makaya ng aking kapangyarihan. Hanap mo ba ay box na mura at tested na? Meron din kami niyan. Hanap mo ba affordable lights and sound? O may kulang ka na gamit, pwede kang mag-rent sa amin. Gumagawa din kami ng floater, voiceover, music remix, anthem, intro, at official battle music. Baka gusto mo pumogi sound mo. Gumagawa din kami ng logo, nameplate, tarpaulin, and stickers. Pati na customized virtual DJ skin, pampadagdag angas sa setup mo. Lahat po ng serbisyo namin ay siguradong sulit na, pasok pa sa bulsa, at ang mukha mo ay mapapangiti, hindi mapapangiwi. Haha. Kaya kung may nagustuhan kayo, PM lang ako sa aking FB account na naka-flash sa screen. At kung gusto mo COD nationwide, may shop din kami sa Shopee. Naka-flash din sa screen ngayon. Lagay ko na lang din yung link sa description. Salamat po. At ngayon, alam na natin kung ano ang bridge mode at paano ito gawin. Punta naman tayo sa advantages at disadvantages sa paggamit ng bridge mode. Ang major advantage nito ay mas lalakas ang power output ng amplifier mo nang walang in-upgrade or ginagalaw na pyesa. Click mo lang yung switch, yun na. Tsaka mas mamamaximize mo yung power ng amplifier mo
at madrive niya ng maayos at mapalabas niya ang tunay na lakas ng speaker. Kaya kadalasan makikita mo sa Battle of the Sounds halos karamihan naka-bridge mode talaga para di mabitin sa bakbakan. Ngayon, punta tayo sa disadvantage or downside ng paggamit ng bridge mode. Unang-una, dahil tumaas at na-maximize ang power output ng amplifier, tataas din ang required na current at voltage nito. Meaning, mas lalakas ang kain nito sa kuryente. Kaya dapat stable ang voltage source. Kasi pag ginamit mo ito sa low voltage, useless lang din. Hindi pa rin makahataw ang amplifier mo. At kung gagamit ka nito sa bahay mo, naku, sigurado mamamaximize din ang bill mo sa kuryente. Isa pang disadvantage ng bridge mode at dahil na-maximize ang power output ng amplifier mo, magiging mainitin ang mga pyesa ng amplifier kaya prone ito sa stress at overheat na pwedeng ikasira ng amplifier. At take note po ulit, di po lahat ng amplifier stable sa bridge mode. Meron po kasing ibang amplifier na may issue pag naka-bridge mode, lalo na sa mga maliliit at mumurahin na amplifier kasi low quality ang mga pyesa at di kayang i-handle ang stress na dulot ng pag-bridge mode. Kaya kung magtatanong ka kung pwede bang magdamagan na naka-bridge mode, ang sagot po ay depende sa amplifier mo. Kung maganda ba ang pagkakadesign nito at matibay ang mga pyesa nito na kayang mag-withstand pag naka-bridge mode ng matagal na oras. At kung mapapansin mo, mayroong mga amplifier na naka-steady bridge. Ito ay tinatawag na monoblock. Ito ang example ng mga amplifier na nakadesign talaga sa bridge mode. Kahit pa magdamagan, walang magiging problema. Kasi naka-steady na ito naka-bridge, meaning wala siyang stereo mode. Naka-bridge lang siya. At isa pang disadvantage, dahil nga naka-bridge ang amplifier mo, imbis na 2 channel ang amplifier mo, magiging isa na lang ito. Kaya imbis na 4 na speaker ang pwede mong i-load, ngayon pag naka-bridge mode ang ampli mo, 2 na lang. Kaya kadalasan pag nakita mo sa mga malalaking mobile sa Battle of the Sounds, meron silang siyam na ampli pang bass. Ito yung nagdadrive sa 18 subs. Meron din iba na mas marami pa. Kasi yung isang amplifier, isang speaker yung iloload nila. At dyan po nagtatapos ang ating video. Sana ay may natutunan na naman po kayo sa akin. At kung nabitin pa kayo, may part 2 pa ito. Abang-abang na lang po. At palagi ko pong paalaala, pag may mali man akong nasabi, feel free to correct me. Tumatanggap po ako ng kamalian. Ako po ay tao lang, hindi po ako perpekto. At maraming salamat po sa walang sawang suporta at pagtitiwala. God bless po sa ating lahat. At magkita na naman po tayo sa susunod na episode ng All About Sound System by ER Works.